Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat na yung bagong araw. Ngayon, dinala ko ang aking mga baby, mga leon ko, mga tigre ko, lahat sila ay kasama ko. Nasaan ang mga kordero ko at magaganda kong babae? Pinalaya ko na rin ang mga baby ko. Isang oras na silang maglalakad-lakad. Ngayon, palalayain ko na lahat ng tuta sa bakuran. Gusto mo mapuno ang paligid ng mga tuta, tol? Alam nyo, ilang araw ko nang sinusubukang ipagupit ang balahibo ng mga tupa at ipinagupit ko na, ipapakita ko sila. Nandanak na si Jackie Anim natin, matagal na rin at malalaki na ang mga anak niya. Ipapakilala ko ang mga anak niya, puno ng ganap ang video natin. Dumating na rin si Karabas ko. Lanfopo ko nga na, anong ginagawa mo, Karabas? Parang namitim ka, no? Parang namitim ka nun, William. Pakiusap ko lang sa inyo, huwag niyo akong bigyan bago pa yon, please. Kung ilo-like, mag-subscribe at mag-comment kayo, matutuwa ako. Salamat sa suporta. Mahalaga talaga sa akin ang mga like at komento nyo. Sinabi ko noon na suportahan nyo ako. Salamat sa dumaming like. Inasahan ko ulit, suporta nyo. Huwag tamarin, mag-like at ipakita suporta mga kaibigan. Hoy Caroline, nandi ka naman. Hoy mga baby, dumating na rin anak ni Nora ko. Anak, aliga dito, nasan ka? Nasaan ka ba? O nasaan ang baby ko? Nasaan ang naging... Shh, Asiye, magpakatino ka. Nasaan ang pangit kong babae? Naghihintay ako ng magandang mungkahin pangalan para sa babaeng ito. Kuya, babagay sa kanya. Dapat Mickey ang ilalagay ko, pero naisip ko mas cute ang pangalan. Baka ilagay ko yun sa anak ni Jeggy, ganun iniisip ko. Para sa anak nating babae, gusto ko rin ng maganda at marangal na pangalan. Tingnan mo, ipapanggalan sana nating Asil. Pero may anak na tayong babae na ang pangalan ay Asil. Maganda rin pangalan yun. Babagay sa kanya. Balang araw dadalhin niya ang pangalan yon. Naiintindihan niyo ba? May inaasahan ako matibay na pangalan mula sa inyo. Anak ko, halikan kita. Sige, takbo na. Yay, Jam! Anong ginagawa mo, iya? Anong ginagawa ng ganda ko? Halika, palayain muna natin ang iba pa natin mga anak. Palalayain ko rin ang mga anak para isa-isa silang makapaglibot. Pinagupitan ko ng balahibo ang mga tupa, 2 araw na ang nakalipas. Ang gaan ng pakiramdam nila, mga kaibigan. Dati, nilalabas nila ang dila nila. Pero ngayon, hindi na. Ibig sabihin, ang balahibo ng tupa talaga ang sobrang napapainit sa kanila. Salamat at may nahanap kaming tao na naggupit. Kaya mabilis namin nagupitan ng mga tupa. Siyempre, bago namin sila mahuli, talagang napagod kami. Pero wala tayong magagawa. Mga baby, handa na ba kayo? Mga kordero ko, mga mahal ko, mga iniibig ko. Pakakawalan ko kayo. Palalayain ko na rin si Pusat. Ayan siya maglibot. Mga baby, mga baby, mga baby! Sana naman, huwag sanang magkaroon ng away sa pagitan ng mga anak. Lahat sila ay paranggang. Lahat sila ay nagkakampihan. Teka lang, pakakawalan ko muna sila. Mga bata, bigyan niyo muna ako ng daan. Teka lang, mga anak kong babae. Sige na, sige na, sige na, sige na. Magaya, baby. Ngayon, punong-puno na ng mga tuta dito. Hoy, 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 hoy! Mga anak, huwag niyo siyang guluhin. Hoy, shh! Tinan mo, pasa! Pinapainit mo ulo ko, magpakabait ka. Hindi! Siyasara ko muna to, kuya. Itong mga lalaking to, sobrang pilyo, tingnan mo. Ang laki na niya, grabe, salamat sa Diyos. Palaging ganitong ginagawa niya, tingnan mo. Yung ibang babaeng aso, hindi naman pumapalag. Itong walang hiya, Anak, sandali lang, pasa, ang laki mo na rin, grabe, salamat sa Diyos. Itong walang hiya na to, medyo palaway. Inaaway niya yung isang tuta, kaya nag-aaway na rin silang lahat, parang gang. Pag may umatake, lahat sila atake. Pero paano nangyari yon? Anak, ang laki mo na pala, ha? Bakit ka na binababang to, anak? Mashallah, sa anak kong babae. Hinaalagaan sila ng tatay nila. Pero sandali pre, isara muna natin to. Anak, nagkakaloko ka kasi. Haligan ka mga baby, haliga. Walang ginawa yung parang basura anong buong lugar dito. Itong walang iyang Caroline na to. Kahit kalat o mahalagang gamit, kinukuha niya, dinadala, at pinagpapira-piraso kung saan-saan. Kunan mo rin si Tatay Pusat, tingnan mo nga. Pusat! Sapat na ang pagiging maranal mo, pare. Anak talaga ng Anadolo si Pusat, purihin siya. Naglalagas na rin ng balahibo si Pusat. Hindi makanta balahibo niya, kailangan suklayin. Saan pumasok si Bonchuk? Oy Bonchuk, anong ginagawa mo sa bahay ng aso? Ha? Humiga ka ba sa dogas, Bonchuk? Parang wala nang ibang mahigaan, dun pa talaga siya sa loob ng bahay ng aso pumasok. Ginawa na talaga nilang tirahan, kita mo. Bonchuk, papa. Ang galing mo, di ka talaga makatakas sa sungay. Ang maranal mo talaga. Halika na, kuya. Puntahan natin ang mga tupa, tingnan natin sila. Mga kordero pa sila pero alagang-alaga silang lahat. Yung mga timbang nila, laki, taas. Pati mga muscle nila, tingnan mo naman, no? Alam nyo ba paano sila inaalagaan ng tatay nila? Yung ibang bagong dating na anak, malalaki na rin. Yung tinutukoy kong bago, mga 2 buwan na siguro sila,
Mamaya ipapakita ko rin kayo mga bata, ayos ba? Yung unang tupa nila. Tara mga kaibigan, tingnan natin kung ano na ang itsura nila ngayon. Halika. Akala nila papakainin ko sila. Nagtipon-tipon silang lahat. Sandali lang, Nora. Huwag kang sumama, anak. Nora, hindi pwede. Nora, hindi pwede. Maghintay ka. Nora, hindi pwede. Diyan ka lang muna. Nandito na tayo sa ating tahimik na sulok. Mga tupa! Kuya, mga tupa! Habang mabalahibo sila, mukha silang malaki at matipuno. Pero nung ginupitan natin, lumiit sila. Parang nag-evolve sila, kuya. Hindi ko na nakilala ang mga tupa nung ginupitan ng balahibo. Kita mo? Narito sila kapag walang balahibo. Yung lalaking tupa, medyo payat siya. Payat na talaga siya nung kinuha natin. Pinapakain ko siya ng marami para tumaba. Pinapalabas ko sila buong araw, pero dahil mainit, pinasok ko sila tanghali. Nang ginupitan ng mga tupa, ganito ang itsura nila. Parang hubot-hubad na sila. Yung malalaking tupa, laging ang liit-liit na lang. Tinanong ko yung naggupit, sabi ko, sa tingin mo ilang kilo yan? Sabi niya mga 55 hanggang 60 kilo siguro ang mga yan. Ibig sabihin, sobrang laki talaga nila bago gupitan. Tingnan mo yung itim na tupa, kuya. Ang liit na niya ngayon. Yung tupa natin sa harap, mga kaibigan. Malaki ang posibilidad na buntis siya. Sabi rin ng dumating na lalaki, buntis daw siya. Yun ang sabi niya. Sabi niya, magandang balita, malapit na raw siyang manganak. Yung nandun sa pinakadulo. Mas mataba sa kaysa sa iba. Sana pala rin tayo at makakuha tayo ng anak mula sa kanya. Baka kambal pang ipanganak niya. Swertehan lang talaga. Anak, halika nga rito at may pakita ko sila sa inyo. Dumaan gardo. Tigil. Dito na lang ako dadaan, ha. Makatupa ko. Tingnan mo yung pinakahuli. Mukhang buntis yata siya, nakikita mo? Hindi rin siya masyadong pinapagod, pero nahihirapan siya habang naglalakad. Sana nga buntis siya. Sana maayos ang panganganak niya, pero ang laki ng tiyan niya, kaya lang nakikita mo. May pag-asa ako. Umasa ako na sana sa lalong madaling panahon, mag-aanak sila at makakuha tayo ng isa. Pero matapos silang gupitan, naging parang kambing na rin sila. Totoo yan. Pagkatapos silang gupitan, wala na tayong magawa. Kampante ng mga hayop. Ano gusto ni Bonchuk, anak? Hindi rin ako pinapalakad ni Bonchuk. Halika. Halika, Bonchuk. Halika. Halika. Pilyo. Pilyong Bonchuk. Hindi niya ako pinapalakad. Lagi niya akong tinutulak ng sumay niya. Sige, pumunta na kayo sa lilim. Huwag kayo masyadong tumakbo. O, tingnan mo kuya. Hindi na nila inilalabas ang dila nila. At nakahinga na ng maluwag ang mga hayop. Buti na lang at ginupitan natin, ayan pa ang mga balahibo. Minsan may mga asong dumarating. Dumarating sila at humihiga rito. Pinagkakalat din ito ng mga manok. Di ko pa natitipon ng mga ito. Maraming balahibo ang lumabas. Ibig sabihin, maraming balahibo ang lumabas. Titipunin at susunugin ko ito, pero walang gamit. Walang may gusto, hindi ko rin gagamitin, titipunin ko lang at susunugin. Tara, hayaan natin sila. Mga bata, alis na ako. O, sumisigaw na ang kordero natin. Ipapakita ko, sandali lang. Halika, pinagupitan ko rin siya. Hindi yung pinakamaliit, kundi yung isa pa ang pinagupitan ko rin. Sandali lang. Mga manok, bigyan nyo naman ako ng kaunting espasyo. Sabi muna, halika. Teka lang, teka. Anong ginagawa ng mga baby ko? Anong ginagawa ng mga magaganda ko? Anong ginagawa ng mga mahal ko? O yan, pinagupitan ko rin itong pilyo na to. Di ko sana siya ipapagupit. Pero sabi ng lalaki, gupitan na raw. Sabi niya, baka mainitan daw ang hayop, baka maabala daw siya. Sabi ko, sige na. Mainit naman talaga ang panahon. Pinahit ko siya kaya ganito na itsura niya. Wala namang masyadong pinagkaiba, manipis lang talaga ang balahibo nito. Makapal talaga ang balahibo ng itim na tupa. Halika, kordero. Halika, kordero. Halika. Halika. Nagutom ka na ba? Halika sa akin. Halika. Teka, halika. Halika, anong nangyari, ha? Nagugutom ka na? Ang laki ng tiyan mo, parang tambol. Halika dito, halika dito, halika dito, halika dito, halika dito, halika. Kordero. Nagugutom ang mga ito. Gusto nila ng gatas. Pero dito, sobrang init. Tara, labas na tayo. Huwag lumabas si Kuzu. Kuzu, wag ka sumama. Halika. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari, mahal ko? Halika dito. Sige na, halikan muna kita. Halika dito. Huwag kayong lumabas. Sandali lang. Kuya, hindi ko rin sila may lalagay sa tabi ng mga ito. Sinusuwag ng mga kambing. Sinusubukan nilang saktan ang batang tupa. Sige, yung isa pang malaki, hindi naman siya mapapahamak. Para hindi niya pahirapan yung isa pa. Huwag kayong magpaloko sa cute nila itsura. Ay, kami rin ang naglibing ng ulo. Halika. Sobrang siloso sila. Maliun! Teka lang. Natasha, wag. Hayaan mo ako. Hindi, anak. Sandali lang. Burat, anak. Gaano nyo ba kamahalan tatay nyo? Parang buntot kayong sumusunod sa akin, ha? Geje? Sobrang mahal nyo ba si tatay? Mega mahal ko.
Tingnan mo, nagalit si Dede sa mga tuta. Nakita mo? Dede, huwag kang magtaray. Galit ka sa malalaking aso, pero ano gusto mo sa mga tuta? Si Dede, ayaw talaga niya ng ibang aso. Kung sasabihin kong gusto niya maging malapit, magsisinungaling ako. Kapag babaeng aso, wala siyang sinasabi. Kapag pabor sa kanya, wala rin siyang sinasabi. Nako, andyan na si Pusat. Baka makipag-away pa sila kay Pusat. Nagwanak. Pusat, huwag mo awain yan. Kasabot siya ng trader ni si Dede. Kasabot siya ni Karabash. Baka pagtulungan ka nila. Teka, kunin muna natin si Asil. Malapitin natin si Asil kay Hector. Pinagsama namin si Carlos sa babae para mag-mate sila. Hindi ko alam kung nag-mate sila o hindi. Sandali lang. Pero lahat ay naghihintay sa may pintuan. Isang saglit lang. Dede, tingnan mo anong sabi ko, Dede. Sabi ko, basta pabor sa'yo. Di ba? Pabor kay Dede ngayon. Kaya naghihintay siya sa pintuan. Teka, hintayin mo lang, kukunin mo na kita gamit ang tali. Sandali lang anak, sandali lang anak, sandali lang anak. Sandali lang, Diyos ko naman. Ang bilis lang tumakas, sandali lang. Sige, si Faisal ay nakakulong. Tara Asil, yayakapin ka namin. Asil, halika anak. Ayan. Sandali, tiglalin ka ko. Hindi. Naputol ang tali, hindi ko nahawakan ang tali. Asil, anak kong babae. Anong ginagawa ng mahal ko? Lagi niyan inaaway si Faisal. Kaya hindi ko siya pinapalabas sa Arden. Teka lang. Sa tabi ni Hector. Hector, tumabi ka. Dumaan kayo, anak kong lalaki, anak kong babae. Dumaan ka, anak kong babae, sandali lang. Sige. Si Asil na ito. Ayan natin siya makipagparas kay Hector. Mga kaibigan, iiwan natin siya para iparas kay Hector. Esko, anong ginagawa mo? Teka, lagyan muna natin ng tubig doon sa kanila. Mainit, pero nabigan sila. Gisham. Teka lang, Hector, tatay, tumakbo ka. Hector, tatay, tumakbo ka. Sige. Magbuhos din tayo sa loob, he? Magpalamig siya, anak. Hindi rin siya naipares kay Nora, no? Nasubukan ko na rin. Hindi ko rin nakita kay Asil. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa sa harap ko. Si Hector, tatay, diretso naghahanap ng kapareha. Nakikita mo ba? Dede, magpagkatalo ka. Huwag kang makialam. Si Dede, dahil sa selos, alam mo na. Sana magkapareha sila at magkaroon tayo ng magandang tuta mula ron. Sandali, Dede. Hintayin mo muna. Ngayon, palain na rin natin si Esko, kuya. Esko, halika. Tagbo, Leongo, tagbo. Tunay na anak ng Alemanya, halika. Guwapo kong anak, patay ako sa karisma mo. Escobar, grabe, tingnan mo katawan niya. Pusat, papakatino ka. Nandiyan din si Karabash. Huwag pa tayo umalis, nakalimutan ko si Karabas. Dede, huwag! Dede, huwag! Si Dede naghihintay ng pagkakataon para sumugod. Naku. Sa palagay niyo, sino mas malakas? Escobar, Dede, Karabash o Pusat? Apat na aso ang nandun. Sino sa tingin niyo ang pinakamalakas, kuya? Hintayin ko ang komento niyo. Maria, ayos lang anak. Kumalma ka. Sige, Hector, tatay. Mapapareha si Hector, mga kaibigan. Hector, tatay, mapapareha. Walang issue. Baka nagkapareha rin siya kay Carlos. Matagal din kasi silang magkatabi. Habang nandoon ako, hindi ginagawa ni Carlos habang nakatingin ako. Baka Cordero, kayo rin ba umakyat sa kantungan ko? Halika nga rito ngayon. Hayaan mo na silang gumala. May iba pa ba tayong asong pwedeng pakawalan na hindi makikipag-away? Pinakawalan ko ng mga tuta. Sandali, pakawalan natin si Marla. Hoy Marlam, anong ginagawa mo? Marlam, anong ginagawa mo? Aching Grena, halika. Huwag masyadong magpalakas kay Marla, ha? Susugot si Marla. Dinala ko rin ang mga walang hiya na to sa dagat. Tingnan nyo, hindi ko pa naibabahagi sa inyo ang video na yon. Carlos, Natasha, Asie, Caroline. Pagkatapos noon, may isa pa yatang dumating. Sino na ba yung isa pa? Carlos, Asie, Natasha, Caroline, abad sila, di ba? Geje, dinala ko silang lahat, numangoy sila, alam mo na. Kapag umabot ng 6,000 likes ang video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang video namin sa dagat, ang saya-saya namin doon. Si Carlos lang ang talagang nagpabuisit sa akin. Sabi ko sa kanya, di na kita isasama sa dagat, pinabaliw mo ako. Ang saya at ganda ng video mga kaibigan. Ngayon, hayaan muna nating lumangoy si Ginang Marla. Kukunin ko ang mga anak ni Jeggy. Sandali lang, huwag niyong masyadong guluhin si Pusat. Huwag niyong masyadong guluhin si Pusat. Tingnan natin. Puro aso na kahit saan. Ilan bang ligaw na aso sa labas? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25. Grabe. 25. Baka mas marami ba? Baka may di ako nabilang.
25 ligaw na aso ang nariyan. 25. Teka, haplusin ko muna sila. Hindi ko pa nahaplos ang mga tuta. Halika, 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 halika. Tuwing hinaplos ko sila, nakakaramdam ako ng kapayapaan, kuya. Halika nga rito, halika. Nasaan ang mga anak ko? Paparating na ba si Marla ko? Sandali, ayusin ko muna ng maayos si Marla dito. Maraming balay po si Marla, kuya. Marla. Abar, nandito na rin tayo. Suklayin na natin siya. Marla, halika. Marla, halika ganda. Marla, halika. Karabash, lagi kita nililinis. Hayaan mo si Marla naman ang linisin ko. Narinig mo ba? Sandali. Hoy, Asiye! Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, huwag kayong magpasaway. Si Asiye nagpasaway na naman. Nasaan si Marla? Marla, halika. Anak, tinatawag ko si Marla. Pero ikaw ang dumarating, Karabas. Paano na kung ganito palagi? Meron akong suklay para sa pag-aalaga. Napakaganda nito mga kaibigan. Talagang maganda rin itong maglinis. Sobrang nalalagas ang balahibo ni Marla sa kulungan. Mainit kasi ang panahon na yon, kaya panahon ng paglalagas ng balahibo. Tinatanong nyo rin ako tungkol sa paglalagas ng balahibo, pero ganito talaga sa ganitong panahon. Marla, teka lang, Karabash. Karabash, sandali lang. Anak, teka lang. Anak, pagitag mo si Marla. Nora, labas na. Marla, dito ka. Marla, gusto mo bang tanggalin ko ang tali mo gaya ng sabi ng iba? Sandali, tanggalin muna natin ang tali ni Marla. Para mag-groom natin siya ng maayos. Bagay kay Marla ang tali na, parang dikit na. Sige, tingnan natin kung ilang balahibo ang makukuha kay Marla. Halika Marla. Ulam Marla, grabe ka anak. Grabe ang dami ng balahibo na lumalabas kuya. Yung mga balahibo na lumalabas, kung kukunin ko lahat, promise, makakagawa ko ng unan at kumot. O anak, ang dami talagang balahibo na lumalabas sa'yo. Teka, lumapit ka ng kaunti sa harap ko. Sige, lumapit ka dito. Sige. Sandali, Nora. Lumayo ka. Nora, tumigil ka. Nakikita mo, kumakalma na siya. Kailangan din natin isama si Marla Hanim sa dagat. Ang daming balahibo na lalagas, kuya. Nagu Marlago! Nagu Marlago! Normal lang ang paglalagas ng balahibo tuwing ganitong panahon. Nagkakaroon siya ng pulgas. Nagkakaroon siya ng kalapata. Ganito talaga ang mga panahon. May sariling problema tuwing taglamig, may sariling problema rin tuwing taginit. Hindi talaga binalanse ng dahilang may kapalito. Taglamig, putik at lamig, taginit, iba naman ang problema. Tingnan mo dito kuya, grabe ang nalagas ng balahibo. Pinagpapawisan pa ako, tapos dumidikit sa akin. Marla, bibitawan ko na. Gawin natin to habang malamig pa ang panahon. Ayos ba? Pinagpapawisan ako, dumidikit sa akin ang mga balahibo. Sige, nang tinanggal ko ang kuwelyo, maganda pa rin tindig mo Marla. Sa totoo lang, natatapan pala ng kuwelyo, ang ganda ng Marla ko. Kada ng kuwelyo lang sa leeg niya. Tingnan mo, pagkatapos noon, ang lakas ng dating niya. Nang tinanggal ang kuwelyo, parang bumata siya. Toto, bumata talaga siya bro, hindi biro. Teka lang. Handa na ba kayo mga kaibigan? Ilalabas ko lang mga anak ni Jeggy para sa inyo. Sa ngayon, may 2 anak si Jeggy. Pareho silang magaganda. Kung sino ang tatay nila, subukan mong hulaan. Hulaan nyo! Sino ang ama ng mga anak ni Jeggy? Inihintay ko ang mga sagot nyo sa comments, bibigyan ko ng heart ang makakatama. Sino sa tingin nyo ang ama ng mga bata? Kung okay na, dadalhin ko na ang una kuya. Let's go! Huwag kayong pumasok sa loob. Tyson, bumaba. Teka, galit din si Jeggy. Nasa loob pa rin sila, pati dito. Sandal lang. Dede, labas ka muna. Oo, handa na ba tayo kuya? Pakiusap, huwag kalimutan mag-mashallah sa komento. Nakikiusap ako ha. Tingnan mo naman ang ganda nito, mahal ko. Si Jeggy, parang ipinanganak niya talagang kakambal niya, kuya. Ang ganda at cute talaga ng anak nating babae. Laging bukas ang pinto ng bahay. Lumabas sila sa bakuran at namamasyal. Naglalaro sila at medyo nahihiya sa iba. Huwag kayong magtaka, nahihiya rin sila sa akin. Kasi hindi ko sila palagi kinahawakan o nilalapitan. Paminsan-minsan lang ako lumalapit sa kanila. Dahil nagsisiksikan sa akin ang ibang mga aso, pagkain at tubig lang ang ibinibigay ko sa kanila araw-araw. Pero ang gaganda nila pare, si Jeggy parang ipinanganak niya ang sariling kakambal niya. Sabihin ko na rin sa inyo kung sino ang tatay nila. Ang tatay nila ay si Dede. Dede, halika dito, halika. Halika, anak, halika. Halika, makilala mo ang anak mo. Hindi tama yan, halika Dede. Wala ba siyang pakialam? Tingnan mo, walang hiya siya. Wala siyang pakialam kahit may anak siya. Walang hiyan Dede. Ngayon, ipapakita ko pa ang isa niyang kapatid. Wala silang hawi kay Dede. Hindi ko alam kung bakit, pero nangingibabaw si Jeggy. Sandali, ilalagay ko muna ito. Hindi, Nora. Teka, tingnan mo ngayon. Nasa bakuran, alam mo yun. Alam mo ba yung asong si Natasha na paborito ko dahil sa pagiging ina niya? Dumating si Dede para makilala ang anak niya. Tingnan mo, hindi ito mga tuta ni Natasha. Pero tingnan mo, nakikita mo ba? Nililinis niya ang mga tuta,
inaalagaan sila at mahal sila. Nililinis niya ang bibig, muka at katawan nila. Grabe, sobrang maranal niya. Mahal na mahal ko si Natasha, tol. Ang bait talaga ng asong ito. Alam niyo ang pinupuri ko siya kaya lumalapit at tumatalon siya sa akin. Ganun din ang mga alak niya. Nang mahiwalay siya sa mga tuta, umuumol at umiiyak siya sa matinding lungkot. Talagang gustong gusto ko ang ugaling ito ni Natasha. Wala nang ibang aso sa bakuran na katulad niya, siya ang pinakamahusay. Bihira siyang katulad, hindi lang dito kundi sa buong mundo. May hayop ba na mahal ang bawat tuta? Ang anak ko, kakaiba ang pagiging ina. Saludo talaga ako sa kanya. Sa nabigyan siya ng Diyos ng malusog at magandang buhay. Mahal na mahal ko si Natasha. Mahal ko rin si Asiye, medyo makulit lang siya. Sa totoo lang, sa bawat video ay makulit siya, pero mahal na mahal ko pa rin siya. Umiga ako doon sa sofa. Itong walang hiya na to. Siya nang dumidikit sa akin, siya pa ang umaatake sa akin. Bawal mong hawakan si Ginang habang siya'y natutulog. Ganyan talaga si Asiye. Kukunin ko muna yung isa pang anak, sandali. Ngayon, panahon na para sa isa pa nating anak. Pero huwag kalimutan sabihin, Masya mga kaibigan. Tingnan nyo ang ganda at kakyutan ng anak ko, Masya sa baby ko. Anong ginagawa mo, anak? Anong ginagawa ng mahal ko at ng maganda kong anak? Panginoon, ilayo mo siya sa inggit at masamang tingin. Huwag isturbohin ang bata. Halika rito! Pusat! Magpakabait kayo! Kanina, di nyo nakita. Ayan, nandito ang bata. May ibang aso ring lumalapit sa kanya. Natasha, si Jeggy, pinalalayas niya ang iba. Nakikita ni Natasha na nasa panganib ang bata at pinalalayas niya sila. Alam niyo ba yon? Hindi niyo nakita, pero napakabait talaga ng anak na yon. Ito ang pangalawa naming anak na babae. Pareho ko silang ipapaampon, mga kaibigan. Dalawang mabait at magandang anak. Humingi kayo ng tuta sa akin. Ipapaampon ko sila sa isang pamilyang mag-aalaga sa kanila habang buhay. Alam niyo ba kung ilang araw na sila? Mga 45 araw na sila. Kumakain na sila. Wala ang problema sa pagkain at pag-inom nila. Maayos ang kalagayan ng kalusugan nila. Ay ako talagang ibigay pero napuno ng mga asong maliit ang buong bakuran na yon. Puro aso. Puro maliliit na aso. Parang kaharian na ng maliliit na aso dito. Ilalagay ko ng babae sa tabi ng nanay niya. Ayos ba, anak? Medyo nag-aalangan siya, nakikita mo ba? Hindi nila maiwasang magalangan. Tingnan mo yung mga nipin, ang liit-liit. Naku, tunaw si daddy sa mga nipin yan. Pakawalan ko ba siya? Natasha, tingnan mo. Tingnan mo ngayon, Natasha, poprotektahan din niya yon. Tingnan mo ngayon. Nililinis niya rin to. Anong hayop to? Grabe. Naku, anak, dagawan kita ni Rebulto. Nag-aalangan din ng tuta, siyempre. Tingnan mo, binubugbog ni Jackie yung iba. Naku, Natasha, mukhang delikado dyan na. Ano to niyan? Alam niyo, ang kukulit talaga ng mga yan. Mukhang atake sila, pero ayan muna, pumunta siya sa nanay niya. Sige, isara mo ang pinto para makapasok ang tuta sa loob. Kuya, ayan ang mga nawawalang anak ni Dede natin. Wala siyang pakialam, nakikita mo ba? Layon, isasara ko sila kasi itong mga maliliit na ito, sinusubukan silang saktan ng iba pang mga tuta. Ayan, mga kapatid na lalaki ng mamayal. Isinara ko na sila kanina pa. Aba, ang ganda ng batang to. Halika nga dito, anak, halika. Ang ganda rin ng kulay mo. Pasaway ka pa rin, ang laki mo na. Ang laki mo na, ganda. Tingnan mo to. Ang ganda mo naman. Ang kuya nila, daming problema. Sige, takbo na. Sige, halika na tayo. Sige, halika na, sumama ka kay tatay. Halika. Ang mga tao nagpapastol ng tupa, nagpapastol ng kambing. Kami naman nagpapastol ng aso. Mas marami akong asong kasama kaysa tupa, tingnan mo. Halika! Gusto mo ba subukan kong magdala ng record dito sa bakuran balang araw? Iniisip ko kung ilang aso ang kaya kong pakawalan. Sa loob ng bakuran? Sana hindi sila mag-away. Si Dear Sky! Madali ang bo. By the way, alam nyo ba na sinasabi kong buntis si Tony? Sinasabi ko nga buntis siya. Nangganak na rin si Tony kahapon, mga kaibigan. Doon rin galing ang mga bagong anak natin. Ako si Tete, alam mo na. Ikaw lang, Hector. Hector, saludo ako sa iyo, anak. Hector, ilayo mo siya kay Carlos. Huwag mo nang hilahin. Si Hector, ayan, napapareha na. Sana makakuha tayo ng magagandang anak kay Asil. Pero sigurado akong si Carlos ang nakapareha niya. Ngayon, ilang araw na silang magkasama. Si Carlos ay nagiging pilyo kapag makikita niya ako. Sa palagay ko, tiyak, medtalik na sila. Ginulo na naman nila ang mga kulungan. Halika, ipapakita ko si Nadesta Natasha. Lagi ninyong tinatanong si Destan, siyang tatay. Halika dito, anak. Halika dito, anak. Halika dito, anak. Halika. Mesan ng mahal kong Asya.
Pumayat na naman si Ginan Asya, gaya ng palagi tuwing taginit. Nawawala ang balahibo niya, nagsisimula ang galis, pumapayat siya. Minsan bumabalik siya sa dati, umalis, bumabalik, nagiging puti ang balahibo niya, tapos nagiging dilaw. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang pinagdadaanan ni Asya, mga kaibigan. Pumayat na naman siya. Tuwing papasok ang taginit, ganito talaga ang mangyayari. Kinuha ko na rin dito si Tatay Destan. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang leon ko? Napakabangis ni Destan, mga kaibigan. Hindi madali. Mahilig siya sa away, gulo, at pagtatalo. Gusto ko lang maglaro, pero lagi niya akong sinusubukang durugin. Hindi namin siya pinansin, hindi namin napigilan si Destan. Kaya ngayon, grabe na nangyari. Destan, halika. Destan, halika. Pakawalan na ba kita? Sandali, subukan kong pakawalan, baka hindi pa rin gumana. Halika. Destan, halika. Asya, hindi ikaw, anak, Asya. Makikipag-away ka. Asya, makikipag-away ka. Sandali. Pusat, sandali lang. Destan, ikaw na. Sandali lang, Asya. Ngayon, tunan mo si Destan. Akim Destan, ialay ko ang sarili ko para sa'yo. Sa hinaharap, magiging matindi siyang anak. Lumaki siyang maayos. Ang laki na niya, mga kaibigan. Dinala ko siya dito, inilabas ko sa kulungan niya. Kasama niya si Asil, kasi palagi silang nag-aaway. At para hindi rin sila magmate. Destan, halika! Para tingnan mo, parang bala. Saan na punta? Tingnan mo, nilulublab pa niya ang ulot mukha niya, Diyos ko. Wala na, Nag. Paano ka napunta sa batya? Kuya, nasusunog na sa init ang mga hayop. Kita mo? Nasusunog sila, kuya. Sobrang init ng panahon, mga kaibigan. Di ko lang pinapakita, pero tiyak, nasa 35 degree ang init. Gusto mo bang basahin ko sila mamaya? O kaya sa mukha mo na lang, kasi kaunti lang ang tubig natin. Huwag na rin nating sayamin yun. Baka wala na tayong mainom na tubig mamaya. Destan, halika. Teka, tawagin natin si Destan. Bigla siyang umalis. Haliganak, 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 halika. Halika, 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 Destan, halika. Anar, namasa mo rin ako. Salamat. Saan pumunta yung walang hiya na yon? Dumating na ba siya? Wala pa. Magandang barkada natin, kuya. Pusat, bakit ka pumasok sa putikan? Paano na kita ikukulong ngayon? Huh? Destan, halika. Shh, hindi. Nako, shh, lumabas ka dyan. Hindi. Grabe, nakita mo ba ang barkada? Teka! Hindi, anak, halika dito. Halika dito. Naku, hoy! Shh, hindi Nora. Halika! Shh, Diyos ko, nag-away sila, kuya. Sandali. Tingnan mo, Pusat. Umayos ka. Huwag kayong mag-away. Halika rito. Mga halimaw. Tingnan mo si Destan. Grabe, bigla siyang sumugod mula sa likod. Di niyo nakita? Agad naming pinaghiwalay. Anak, magpakabait ka, huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Lahat sila nag-away-away, sa totoo lang. Halika. Halika dito, walang away. Kita mo, kapag hindi natin kinuha ang tungkod ng pastol, ganito ang mangyayari. Dede, tara na. Hindi. Halika dito. Halika dito, walang away. Gusto mo man o hindi, magkakasama sila. Maaaring magkaroon ng away, normal lang naman yon. Mag-iingat ka na lang talaga, kuya. Destan, halika dito, anak. Ayan na naman, umalis na naman siya. Sandali, masyadong tensyonado ang paligid ngayon. Kailangan bantayan natin sila ngayon. Di mo alam sino tayo kanino. Tol, sobrang tensyon dito. Esko, Pusat, Karabash, Dede, Destan, Yeje. Nag-abo yan lahat. Halika. Halika dito, di na natin, halika. Halika, walang away, halika. Sige na, anak. Halika rito. Ano ba hindi ninyo mapagatian? Si Pusat ba ang unang umatake kay Esko? O si Esko ang unang umatake sa kanya? Alam mo, pareho silang... Nagudyukan lang sila, tol. Hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon na mag-away. Kasi kung hindi, mag-aaway lahat ng asuron. Subukan mong paghiwalayin kung kaya mo. Wala tayong magagawa. Unti-unti natin silang sinasanay ng ganito. Pusat, halika rito. Halika, anak. Halika, anak. Ayokong makakita ng away ulit. Narinig mo ba? Magkababata kayo sa isang bakuran. Huwag kayong magpasaway. Ang tapang-tapang mo, anak. Esko, may nararamdaman ka ba? Halika. Esko, halikan ka rito. May nararamdaman ba si Esko? Wala. Anak, tigilan niyo ang pag-aaway. Sobrang likot talaga ni Esko. Grabe. Sobrang likot na. Sobra talaga. Karabas, magpakabait ka. Sandali lang. Sandali, anak. Huwag kang umakyat sa akin. Sandali lang. Si Karabas, baka umatakin na yun. Tingnan mo. Hintayin mo. Nasaan ang wala niyan si Destan? Halika na rito. Bantayan muna natin to, kuya. Hindi ako. Kampante kay Destan. Paikot-ikot siya. Destan. Halika rito. Halika natin. Halika rito. Huwag kayong pasaway, pati mga tuta, galit na kay Destan. Si Destan, grabe, ang ganda niya ngayon.
Hayaan mo muna lumaki ba siya ng kaunti. Kung papala rin, magiging alamat siya. Mga batad, sa relief yung tanong ko. Halika to. Halika. Tama na, Getche. Huwag kang mag-aalam. Mabuti na lang wala si Marla kanina. Kung nandun si Marla, sasali rin siya. Pare, malalaki lahat ng asong to at mahirap silang pagkaisahin. Huwag niyo isipin na madali lang dahil nagawa ko. Kung kayong ganun kita ng ganito, ba? Alam niyo namang, matitigas ang ulo at may sariling ugali lahat ng aso ko. Sobrang ligot at kulit nila. Walang nagpapatalo sa isa't isa. Masasanay din sila, matutong maglarad ng maayos at hindi ako paiyakin. Sinasanay ko sila sa mga tuta na ito para kapag lumaki sila, hindi sila magkaroon ng problema, lahat sila ay magkasamang maglakad ng maayos. Naintindihan mo ba? Yung mga tuta, parang gang na agad. Nakita mo ba kung paano nila sinugod si Medusa? Sabay-sabay pa sila. Tapos yung lalaki, pahal may guna sa kanila, ayan, bahala na. Karabash! Anak, walang away. Karabash, tingnan mo, matanda ka ng lalaki, magpakabait ka. Narinig mo ba? Si Marla rin, nagkakamot sa likod. Sige na mga kaibigan, tatapusin ko na ang video na ito ng maayos bago pa magkaroon ng gulo. Naalboroto sila kapag nagsasalita ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga anak ni Jeggy Hanim at ang mga tupa. Sabi ko nga, ipapampun ko ang mga anak na iyon. Instagram ko, Typhoon Nemergy TV. Doon niya ako makokontak, kita-kits. Ipapampun ko sila sa tamang mag-aalaga. Mahal ko kayong lahat. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.